Mahigit 3,000 barangay ang posibleng makaranas ng landslide at pagbahang dulot ng pag-ulan sa mga susunod na araw, ayon sa Mines and Geosciences Bureau. Kasama sa makakaapekto ang kapapasok lang na bagyong Pepito, na ayon sa Pag-asa ay may tsansang maging super typhoon. Ating saksihan. Ganito humahampas ang ulan at hangin sa Gonzaga, Cagayan. Tila hindi maubos-ubos ang buhos na dala pa lang ng bagyong Ophel. Posible pang humalo ang epekto ng tatawaging bagyong Pepito na ayon sa forecast ng Pag-asa ay posible magdala ng matitindi at walang humpay na pag-ulan. Sa Tropical Cyclone Advisory ng Pag-asa, hindi inaalis ang posibilidad na maging super typhoon ng bagyo bago ito mag-landfall. Maaaring umabot ng typhoon category ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Maaari din pong mag-rapid intensification ito habang papalapit siya dito sa may Eastern Visayas, Southern Luzon area. Ang mag-ahalong buhos ng dalawang bagyo posibleng makaapekto sa mahigit 3,000 barangay ayon sa datos ng Mines and Geosciences Bureau. Sabi ng ahensya, posible silang makaranas ng landslide na dulot ng mga pag-ulan at pagbahang aabot sa dibdib hanggang ulo. Mahigit 1,000 sa mga apektadong barangay ay nasa Northern Luzon, kung saan maraming lugar ang malambot na ang lupa dahil sa mga nakaraang bagyo. Inaabangan kung bababa sa mga mapa ang tatahakin nito. Sa kanilang pagtataya para sa susunod na 5 araw, pinakamaraming barangay ang uulanin sa Batanes, Catanduanes at Nueva Ecija. Sa mga lugar na ito, mahigit 2 milyong residente ang posibleng maapektuhan. Kung tatama naman sa Metro Manila, mahigit 1,400 barangay ang posibleng bahain. Karamihan ay nasa Maynila. Rekomendasyon ng MGB sa pilitang evacuation sa mga lugar na mataas ang posibilidad ng landslide. Wala po tayong kumbaga enough time para maghanda for landslide. For landslide po, wala pong magsasabi sa atin na babagsak yung slope. So pag identified po kayo as high to very high susceptible barangay, i-enforce na po ninyo yung inyong preemptive evacuation. Pag hindi pa po umepekto or hindi po talaga nag-work yung preemptive, i-enforce na po natin yung forced evac. Bukas sisimulan ang preemptive evacuation sa mga lugar na daraanan ng bagyong Pepito. Sa lahat po ng mga risky areas, ito po yung mga uunahin na advisean kapag sila ay winarningan na at in-advisean, dapat sundin nila. Dahil pagdating ng mga emergencies, ang uunahin po na sa search and rescue ay yung mga taong talagang sumunod sa kautusan. Sa susunod na 5 araw, mahigit 18 milyon ang maaaring maapektuhan. Halos 1 milyon sa kanila ang mahihirap nating kababayan. Sa gitna ng sunod-sunod na bagyo, inirelease na ng Budget Department ang 875 million pesos na dagdag sa Quick Response Fund ng Social Welfare Department. Kalahati kasi ng inisyal na 1.75 billion pesos na pantugon sa mga sakuna ang naubos na sa mga nakaraang bagyo. Majority of that will go to the procurement of welfare goods, in the procurement as well of pre-packed goods. Dahil sa inaasang epekto ng bagyong Pepito, nag-abisong Land Transportation Office na iwasan muna ang non-essential travel o pagbiyahe kung hindi naman kinakailangan mula Metro Manila at mga kalapit lugar patungo sa Bicol Region. Pati na rin ang mga biyahe papunta o pabalik ng Visayas at Mindanao kung dadaan sa Matnog Port sa Sorsogon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi.